Welcome to Afika Tutorials. I'm Afika, and this is the space where we demystify the difficult and dive into the daily. Whether you're here to tackle those tricky tax forms or you want to learn something totally unique, I've got you covered. It's all about practical tips for every part of your life. Don't forget to hit subscribe, and let's get started. Hi everyone! Welcome back sa ating channel for another tax tip and tutorial. Alam ko, tax season na naman at marami sa inyo ang medyo na-stress. Pero don't worry, nandito ako para tulungan kayo. Today, pag-uusapan natin kung papaano mag-file ng BIR Form 1700s step by step. Bago tayo mag-start, sino nga ba ang kailangang mag-file nito? Kung ikaw ay isang employee na may 2 or more employers within the year o kaya naman hindi tama ang na-withheld na tax sa'yo, kailangan mo itong i-file manually. Hindi ka qualified sa tinatawag nating substituted filing. So, kung lumipat ka ng work last year, this video is for you. First things first, ihanda ang inyong mga requirements. Pinaka-importante, ang iyong BIR Form 2316 na galing sa lahat ng naging amo mo last year. Make sure din na naka-install na ang latest version ng eBIR forms sa inyong laptop or PC. Ready na? Let's go to my screen. I-open lang natin ang eBIR forms. I-input ang inyong TIN, RDO code, and other details. And sa drop-down menu, hanapin natin ang BIR Form 1700. Take note lang na laging ang latest version ang pipiliin natin sa pagpili ng BIR form. After ma-select ang latest 1700 form, i-click ang Fill Up. Siguraduhin i-fill up ang mahahalagang details sa page 1. Sa page 1, item number 6 under part 1, siguraduhin i-click ang employee or regular rates. Kung tapos ka ng fill upan ang mga dapat fill upan sa page 1, magpunta ka na ngayon sa page 2. Kung ikaw ay may multiple employer sa loob ng isang taon, ganito ang gagawin mo. Sa page 2 ng ating form, siguraduhin magpunta agad sa Part 6 Schedule 1. Bago tayo mag-type, ihanda ang lahat ng BIR Form 2316 mo, yung galing sa old employer mo at yung sa current mo. We're going to combine them like a puzzle. Under Schedule 1, i-tick ang taxpayer at i-input ang details ng mga naging employer mo sa loob ng isang taon. Under continuation ng Schedule 1 sa column C, i-add ang gross compensation mula sa lahat ng 2316 nyo. Huwag silang i-file ng magkahiwalay. Kailangan ay isang total lang. Under item 43, i-total din ang inyong non-taxable income. Yung SSS, PhilHealth at 13th month pay below 90,000. Ang system na ang magsusubtract nito para makuha ang taxable income mo. Dito tayo madalas na nagkakamali. Sa column E, ilagay ang total ng tax withheld mula sa lahat ng 2316 nyo. Minsan, dahil nag-switch ka ng job, nagkakaroon ng tax due or tax payable dahil hindi na-adjust ang bracket mo mid-year. Don't panic, normal lang yan. Pwede mo itong bayaran through authorized agent banks or online, Maya, LinkBiz, etc. before deadline para iwas penalty. Ang BIR Form 1700 ay parang final liquidator. Dito natin malalaman kung magkano ba talaga dapat ang binayaran mong tax for the whole year, regardless kung ano ang na-compute ng employer mo monthly. Katulad ng pagpa-file sa first page na itinuro ko kanina, ganun din ang gagawin natin dito. Ang pinagkaiba lang, hahanapin natin yung error at i-correct natin.
Under Part 6, Schedule 1, huwag kalimutang i-tick ang taxpayer at i-type ang details ng iyong employer, ang name ng employer at ang TIN ng employer. And then sa continuation of Schedule 1 under Column C, i-type mo dito ang total gross compensation. Sa item 47, ang EBIR forms na ang bahalang mag-compute ng tax due mo. Ito yung truth. Ang totoong amount na dapat mong binayaran based sa ating 2026 tax table. Dito na papasok ang correction. Under column E, ilagay ang actual amount na ikinaltas sa'yo ng employer. Makikita mo ito sa 2316 mo. Ngayon, tingnan ang item 59. Dito natin makikita kung may kailangan pa tayong bayaran. Kung mas malaki ang tax due mo sa item 47 kaysa sa ikinaltas sa'yo, may kulang ka pang bayad. Isisettle mo lang ito through AAB or online. Kung mas malaki naman ang kinaltas sa'yo kaysa sa dapat mong bayaran, may refund ka. Pwede mo itong i-credit sa susunod na taon. Kahit na manotice nyo ang error sa Form 2316 nyo, huwag nyong papalitan ang figures na printed dito. Gamitin lang ang numbers dito as reference sa EBIR forms filing natin for BIR Form 1700. Tandaan, hindi mo kasalanan kung nagkamali ang withholding, pero responsibility mo na i-report ang tamang figures sa BIR. It's better to be honest now kaysa ma-audit at ma-penalty later. Huwag kalimutang i-attach ang lahat ng 2316 nyo sa EAFS portal after filing. And that's the end of our tutorial. Ngayon, alam nyo na ang bawat step. Wala na dapat kayong kaba kahit hindi kayo qualified for substituted filing. Mapa multiple employers man yan o may error sa withholding, kayang-kaya nyo nang i-consolidate ang records nyo gamit ang BIR Form 1700. Kung nakatulong ang video na ito para mas maging malinaw ang inyong tax filing, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa ating channel. I-hit nyo na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga tax rescue tips at tutorials. Check nyo lang ang description box sa ibaba para sa link ng EBIR forms at ang listahan ng mga requirements na kailangan nyong i-attach sa EAFS portal. Kung may part na medyo malabo pa rin, mag-comment lang sa baba at sasagutin natin yan. Maraming salamat sa panonood, taxpayers. Tandaan, mas mabuting mag-file ng tama kaysa ma-stress sa penalty. Be legal, stay compliant, and stay stress-free. See you sa susunod nating tutorial. Bye!